28 si Katrina nang malaman niyang may malubhang sakit ang kanyang anak na babae at sa kasamaang palad ay siya ring pag-alis niya sa trabaho dahil hindi na siya nakakapasok dahil mag-isa niyang itinataguyod ito. Sa kagustuhang makahanap ng trabaho ay sumugal siyang magpanggap na matanda sa isang kumpanya na ang hanap ay matandang assistant. Ngunit paano kung ang trabahong ito ay naging daan para muling mag-cruise ang landas nila ng ama ng kanyang anak? Mahanap kaya ni Katrina ang pagpapatawad gayong iniwan siya nito at mag-isa niyang itinuguyod ang ina? 5 taong gulang pa lamang si Katrina nang mamatay ang kanyang ina. Mayaman ang kanyang pamilya sapagkat maraming negosyong pinamamahalaan ng kanyang ama. Marami silang pera, ngunit totoo ngang walang halagang anumang bagay sa mundo kung hindi ito malulunasan ng sakit na dadapo sa iyo. Kaya naman masakit para sa ama na wala man lang itong nagawa para madugtungan ang buhay ng minamahal na asawa. Dahil dito ay walang ibang naging hangad ang ama kundi ang mabigyan siya ng mas maayos na buhay. Baby, remember when I asked you about having a new mommy? Tanong ng ama kay Katrina habang kumakain. Natigil sa pagkain ng baked mac and cheese ang batang si Katrina at ngumiti sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan. This is Andrea. You can call her Tita Andrea, or better yet, Mommy. Masiglang tura nito. Naguguluhan man ay walang nagawa ang batang si Katrina kundi ang tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ama. Ganoon nga ang nangyari. Muling nagpakasal si Mr. Ramirez sa hangarin na mabigyan ng isang ina ang anak. Ang nasa isip kasi nito ay kailangan ng anak niya ng isang mother figure na gagabay dito habang lumalaki. Nung una ay umayos naman at maayos ang pagtrato ng bagong ginang kay Katrina, kaya naman naging palagay na ang loob dito ng bata. Ngunit ang lahat ng ito ay pakitang tao lang pala. Nasa unang taon pa lang ng high school si Katrina nang masawi ang ama sa isang aksidente. Ang inaakala niyang ina na magiging sandigan sa oras ng trahedyang iyon ay tila estranghero lamang na pinabayaan siya. Sa pag-iisip na nasasaktan din lamang ito sa pagpanaw ng ama, ay isinawalang bahala niya yun. "Mommy, kakain na daw po!" Pagtawag dito ni Katrina isang umaga. "Umalis ka sa harapan ko!" Pabulyaw na tugon ni Andrea sa kanya. Nagulat man ay piniling isang tabi ni Katrina ang biglaang pagsabog ng emosyon nito dahil pansin niya na naging mainiti na ang ugali nito simula nang mawala ang ama. Sa isip ng dalaga, maski naman siya ay nahihirapan ding tanggapin ang pagpanaw ng ama. "Sige po, mauna na lang ako kumain, Mommy." Malungkot na saad ni Katrina at marahang kinabig ang pinto para isara. Pero laking gulat ng dalaga nang biglang hawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. "Tumigil ka nga sa kakatawag sa akin ng Mommy. Iritang-irita na ako. Isaksak mo sa makitid mong kukote na hindi mo ako ina at hindi kita anak. Kaya wag mo akong tatawaging Mommy." Pagkasabi ay patapon nitong binitawan ng kanyang braso at pabagsak na isinara ang pinto ng kwarto sa kanyang harapan. Sa takot ay mabilis na tumakbo pababa si Katrina. Dumiretso sa hapag at nangingilid ang mga luha na kumakain na mag-isa. Sa pag-aakalang hindi sinasadya ni Andrea ang paninigaw sa kanya, ay naisip ni Katrina na wag na itong ipagsabi pa kahit na sa nanay Rosing niya. Ito ang mayordoma ng bahay nila. Parang pamilya na ang turing dito ng mga magulang niya, lalo pa at dalaga pa lamang ay naninilbihan na ito sa kanilang pamilya. Dahil sa pangyayari ay naging balisa si Katrina buong hapon sa eskwelahan. Idagdag pa ang mga kaklasing walang ibang ginawa kundi ibuli siya. Malas daw kasi siya at wag lumapit kung ayaw mamatay. "Gusto kong ipaalam sa inyo na ako na simula ngayon ang pinakamataas sa bahay na to. Lahat ng sasabihin ko ay susundin ninyo at hindi kayo magrereklamo. Maliwanag ba?" Pasigaw na anunsyo ni Andrea habang nakatayo sa gitna ng sala, kaharap ang 20 mga kasambahay. Ito ang tagpong inabutan ni Katrina habang pumapasok sa bahay nila. Agad naman siyang lumapit kay Andrea para magmano, ngunit itinaboy lamang nito ang kamay niya. "Mabuti naman na nandito ka na." Baling nito sa kanya. "Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Katrina. Kung gusto mo pang manatili sa pamamahay ko, pagsisilbihan mo ko. Kung gusto mong patuloy pa rin kitang pag-aralin, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Malinaw ba yon?" Nanlaki ang mugto ng mga mata ni Katrina sa gulat
at agad na napatingin sa namumuyos na si Nanay Rosing. Hoy, ampun ni Zuma! Wala kang karapatan na pagsalitaan si Katrina ng ganyan. Kung may dapat mang masunod dito, si Katrina yon dahil siya ang tunay na dugong Ramirez. Ikaw, sampid ka lang naman dito! Tigil na duro ng matanda. Manahimik ka, Rosing. Legal at nasa batas na isa akong Ramirez. Kaya huwag mong uubusin ang pasensya kung matanda ka. Ayaw ko nang paulit-ulit ako na sinasabihan, okay? Narinig mo ko at wala akong balak baguhin ang mga sinabi ko. Lahat kayo, kasama ang batang ito, ay magsisilbi sa akin kung ayaw niyong pulutin kayo sa putikan. Ngumiti ito at kinuha ang mamahaling bag. Sige na, may lakad ako kasama ang aking mga amiga. Gusto ko pag uwi ko bukas, ni katiting na alikabok ay wala akong masisinghap. Nabalot ng matinding katahimikan ng buong mansyon. Maliban lamang sa nakakatakot na taguktok ng kulay pulang heels ni Andrea habang papalayo sa kanila. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ng matanda na agad lumapit para damayan si Katrina. Hindi ko po alam, Nay, kung okay lang ako. Tipid na sagot niya. Pasensya na, Katrina, ha. Buong akala ko talaga ay mabait yan si Ma'am Andrea. Pero maling-mali ako. Maaaring nagbabait-baitan lamang siya nung buhay pa si Mr. Ramirez. Magsabi ka nga sa akin, sinasaktan ka ba niya? Hindi naman po. Tugon niya na pinili na lamang itago ang nangyari noong umaga sa takot na mapatalsik ang Nanay Rosing niya kapag nakipagtalo na naman ito kay Andrea. Sigurado ka? Mukhang hindi ito kumbinsido, kaya naman tumango siya bilang paninigurado. Kinabukasan, bakas ang matamlay at malungkot na mga mata ni Katrina. Nahuli na siyang gising, kaya naman nagmamadali na siya sa pagpasok. Pero akmang uupo pa lamang sa hapag para kumain ng umagahan ay pinigilan siya ni Andrea. Katrina, dalhan mo nga ako ng tsaa at bilisan mo. Okay po, tita. Maagap ng tugon na nagpataas ng isang kilay nito. What did you just call me? Tita po? Utal na usal ni Katrina sa kaba. From now on, I want you to call me Madam Andrea. Not mommy and not tita. Naiintindihan mo ba? Okay po. Good. Now, bring me my tea, Katrina. Agad na sumimangot si Nanay Rosing sa di kalayuan dahil sa inasal ni Andrea. At dahil may kapilyahan at ayaw na nadedehado ang alaga, naggunwari itong natisod sa likuran ni Andrea at sinadyang mabitawan ng bagong patabang lupa na buhat-buhat sa isang manipis na polybag. Napasigaw sa galit si Andrea dahil nagkalat ang mga pataba mula sa pinatuyong dumi ng mga kabayo sa mamahaling damit nito. Labis ang taranta ni Katrina pero si Nanay Rosing ay kumindat pa at minestra na pumasok na siya at ito nang bahalang harapin ang sermon nito. Nagpatuloy sa ganitong takbo ang buhay ni Katrina. Sinikap niyang sundin ang mga utos ni Andrea kapalit ng pagpapaaral sa kanya. At sa awa ng Diyos, kahit pahirap na ng pahirap ang sitwasyon sa sariling tahanan, ay nakaabot naman si Katrina ng college. Katrina! Bakit ba ang bagal-bagal mong kumilos? Bulyaw ni Andrea sa kabababa lang ni si Katrina mula sa ikalawang palapag ng bahay. Pasensya na po, Ma'am Andrea. Maingat na inihain ng dalaga ang almusal nito sa mesa sa harapan nito. Gusto kasi nitong sa may hardin mag-almusal, kaya't inutusan siya nito na doon dalhin ang mga pagkain niya. Papasok na po ako, ma'am. Paalam ni Katrina habang inaayos ang bag at tumutulo pa ang basa na buhok. Oh, ano pakialam ko? Bahala ka sa buhay mo. Siguraduhin mo lang na nagawa mo ng lahat ng ipinapagawa ko sa'yo. Asik nito at nagsimula ng sumubo ng pagkain. Nagawa ko na po ang lahat. Mabuti. Hindi yung hingi ka ng hingi ng pera sa akin, tapos hindi mo naman pala ginagawa ang trabaho mo. Graduating po kasi ako, ma'am. Kaya kailangan ko po ng pera para sa mga gastusin. Kahit na. Alis ka na nga. Ayaw ko makita ang pagmumukha mo. Papaawa ka pa. Nagmadaling tumakbo si Katrina sa kusina para iwan ang tray na pinaglagyan ng pagkain ni Andrea. Sa loob ay agad niyang nakita si Nanay Rosing na nakapamewang. Sinigawan ka na naman ba niya? Tanong nito. Huwag po kayo mag-alala. Sanay naman na po ako. Kaunting oras na lang ho ang titiisin ko, Nay. Sa oras na makapagtrabaho ako, pwede na tayong lumayo dito. Pero Katrina,
Ang lahat ng ito, ang mansyon, ang kayamanan ni Nasir ay sa'yo. Kung aalis ka, mapupunta lang ang lahat ng to sa malditang bruha na yon. Nay, gusto ko lang po talagang makalayo. Ayoko po ng gulo. Pagod na po ako. Sabi niya habang pinupunasan ng ilang butil ng luha na dumaloy sa kanyang muka. Pasensya ka na ha, kung wala akong magawa anak. Nay, hindi niyo po pag-iwan sa akin ay sobrang sapat na. Sige na ho, malilate na ako. Siya sige, yung baon mo para sa pananghalian ay nilagay ko na dyan sa bag mo. Mag-iingat ka anak ha, galingan mo. Para balang araw ay mapatakbo mo na rin ng maayos ang kumpanya ng iyong ama. Salamat po, Nay. Yung bilin ko po ha, walang away. Nang matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na si Katrina para pumasok. Tiningnan muna niya ang oras sa kanyang cellphone para siguraduhin na hindi na siya late. Unang araw niya sa OJT at masayang masaya siya dahil ilang araw na lang ay magtatapos na siya ng kolehiyo. Ginawa niya ang lahat ng inuutos ng Tita Andrea buong weekend para hindi magkaroon ng aberya. Nang makarating sa building ng kumpanya kung saan siya naitalaga para mag-OJT, ay agad niyang ipinakita ang suot na ID sa guard, kaya naman agad din siyang pinapasok nito. Good morning! Bati niya sa mga empleyado ng kumpanya na nadadaanan niya. I guess you're new here. Usal ng isang lalaki sa baritonong boses dahilan para siya'y matigilan. Hindi po. Intern po ako dito. Paliwanag niya at hindi maiwasang mapatitig sa gwapong mukha nito nang magtaas siya ng kilay dito. Kaya pala ang gwapo ng boses. Gwapo naman pala talaga. Anya sa isip kaya naman hindi niya napansin na matagal na pala siyang nakatitig dito. Done checking out? Mayabang na tanong nito na may nakakalokong ngiti. Sorry po. Nahihiyang sagot ni Katrina. Baka isipin ito na kung ano-ano ang iniisip niya. You should be. Nito at tinalikuran na siya. Nalaglagan pa nga ni Katrina sa gulat dahil sa inasal nito. Pero nang may masmasan ay pinili na lamang niyang isang tabi ito at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa opisinang pupuntahan niya. Akala niya ay mahihirapan siyang makisama sa mga senior sa opisinang pinagtalagahan niya sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Mababait ang mga ito at maayos ang pagtrato sa kanya. Sa isip niya ay marahil yung lalaking masungit lamang ang mahihirapan siyang pakisamahan. Mabilis na lumipas ang isang linggo at agad niyang nakapalagayan ng loob ang mga kasamahan at marami rin siyang natututunan mula sa mga ito. Lunch break noon at napili niyang kumain sa rooftop ng building para lumanghap ng sariwang hangin. Getting cozy with people, huh? Ayon na naman ang boses na yon. Dito ka ba nagtatrabaho? Hindi na napigilang itanong ni Katrina nang lingunin ng masungit na lalaki na nakaupo sa di kalayuan. Ngayon niya lang ulit ito nakita. Why do you ask? Nito sa isang malamig na boses. Hindi kasi kita nakikitang pumapasok. Why? Do you like seeing me? Saad nito at lumapit sa kanya. Kaya naman napausog siya sa kinauupuang bench. Hindi naman. Sa hiya ay agad siyang nagbaba ng tingin. Bakit niya nga ba kasi ito kinakausap? Hindi naman niya ito kilala. What is your name? Katrina po, sir. Noon lang naisip ni Katrina na sa baka ibang department ito naka-assign kaya hindi niya ito nakikita. Tapos ay kinausap niya ito na parang kaklase niya lang. Sa isip ay agad siyang nagsisi at tahimik na nagdasal na sana naman ay hindi siya nito i-report na hindi gumagalang sa mga empleyado ng kumpanyang pinag-i-internan niya. Katrina. Ulit nito sa pangalan niya. Yes, sir. Intern po ako sa marketing department. I'm not asking. Saad nito na ikinakunot ng noo niya. Nagbibiro lang. I'm David, by the way. Bawi nito saka iniabot ang kamay para sa isang handshake. Bahagya itong ngumiti ng abuti ng kamay niya, kaya naman tipid din siyang ngumiti pabalik. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Katrina. Kain po kayo, sir. Alok niya nang buksan ng pack lunch na inihanda ni Nanay Rosa sa kanya. Masarap ba yan? Wala ba yung lason? Biglang seryoso na namang tanong nito nang agawin ang lunchbox sa kanya at tikman ng isang hiwa ng karne. Sa tingin ko po ay ligtas naman. Kinakabahan na natatawang saad ni Katrina.
Ibinalik nito ang lunchbox sa kanya at ginulo ang kanyang buhok. Salamat. Masarap. Pero, tandaan mo, sa oras na may mangyari sa akin sa mga susunod na minuto, sisingilin kita. Seryoso nitong usal sa kangumiti. Joke ulit. Sige, see you when I see you around, Katrina. Hindi malaman ni Katrina ang sasabihin kaya tensyonado na lamang siya nitong pinapanood maglakad palayo. Pero kahit papaano ay panatag na siya na hindi naman pala masama ang ugali nito kundi may saltik lamang sa utak. Dahil masarap ang hangin sa rooftop, ay doon na siya palaging tumatambay at kumakain tuwing break time nila. Hindi na niya muli pang nakita si David doon. Aaminin niya na first time niya yun na makapansin ng isang lalaki. Buong college life niya ay aral-bahay lamang siya kaya wala siyang panahon sa pakikipag-boyfriend o kahit sa pagkakaroon man lang ng crush. Pero batid ni Katrina na si David ay yung klase ng lalaki na kahit sinong babae ay aasamin nito, lalo na ang serious at masungit mood nito. Lumipas ang 3 buwan, matagumpay niyang natapos ang OJT at hindi na niya muli pang nakita ang binata. Well, kung binata pa ba ito? Pero sa palagay naman niya ay binata pa ito dahil kung hindi siya nagkakamali ay matanda lamang ito sa kanya ng ilang taon. Nakakalungkot pero wala naman siyang magagawa. Sa huling araw ng internship ay marami ang nagbigay sa kanya ng farewell gifts at advanced graduation gifts. Tuloy ay nahirapan siyang bitbitin ito pababa, lalo na ang 2 malaking bouquet na galing sa kanilang head at sa mga kasamahan. Ginabi na rin siya dahil kinailangan pa niyang ligpitin ang lahat ng gamit para babalikan na lamang niya ito sa Lunes. Nag-aalala tuloy siya kung may masasakyan pa ba siyang jeep pa uwi. Need help? Tanong ng baritonong boses na tumabi sa kanya habang naghihintay ng masasakyan pa uwi. Nang marinig ang boses ay sabik na lumingon si Katrina. Sir David? Hello po, good evening. I'm asking if you need help. Nako, huwag na po, kaya ko naman po. Let me drive you home. Biglang alok nito na ikinabilis ng pintig ng kanyang puso sa kabila ng kanyang pagtanggi. Kung kanina lamang ay nalulungkot siya sa isipin na natapos ang internship niya nang hindi man lang niya ito muling nakikita. Ngayon naman ay tila lalabas na ang puso niya sa sobrang bilis ng pintig nito sa simpleng alok ng lalaki. Gayunpaman, kahit gustong-gusto ay pinili niyang tumanggi. Salamat na lang po sir, pero kaya ka naman po talaga. Isa pa, baka may magalit pa kung ihahatid niyo po ako. Gumuhit ang tipid ng ngisi sa maninipis na mga labi nito. You could have asked me straight if I'm dating anyone or not, Katrina. Lalo nang bumilis ang tibok ng puso ni Katrina dahil natatandaan pa rin ito ang kanyang pangalan. Po, hindi ko po alam ang ibig niyang sabihin, sir. Saad niya saka iniwas ang paningin. I'm not dating anyone, kaya walang magagalit. At alam kong hindi mo kaya dahil sa dami ng dala mo. So don't refuse my offer. Mas lumalim ang boses na usual nito habang tinitingnan siya ng mabuti. Ganun na lamang ang gulat niya nang kunin nito ang mga dala at marahan siyang iginiya patungo sa sasakyan nito. Get in. Saan nito pagkatapos na ilagay ang mga dala niya sa backseat at binuksan ang pinto ng passenger seat. Parang nagwawala ang puso ni Katrina at wala na siyang nagawa kundi ang sumakay. Tatanggi pa ba siya naisakay na nito ang mga dala niya sa kotse nito? Tahimik lamang sila sa buong biyahe pero hindi nakalagpas kay Katrina ang paminsan-minsang pagsulyap nito sa kanya. Hindi na rin inaasahan na alam nito kung saan siya nakatira sapagkat ibinaba siya nito sa mismong gate ng village kung saan naroon ang bahay niya. Teka, paano niyo po nalaman na dito ako nakatira? Hindi ko naman sinabi sa inyo na dito ako nakatira. Maang na tanong niya habang iniaabot nito ang kanyang mga dala. Tila naman nagulat ang binata sa tanong niya kaya agad itong nag-iwas ng tingin. Ilang minutong namayani sa kanila ang katahimikan bago ito nagsalita. I happened to pass by here one morning and I saw you waiting for a public transpo. Anas nito na tinanguan na lamang niya. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Anyway, bago tayo magpaalamanan, how old are you? 21, 22? Tanong nito sa kanya. 22 po. Tipid na sagot niya. Then don't use po or opo while talking to me. Masyado mo naman akong pinapatanda.
I'm only 27. I'm still young. Bigla naman siyang nahiya dahil sa sinabi nito. Okay. Thank you ulit sa paghatid sa akin. At saka mauna ka na pala. Saka na ako papasok kapag nakaalis ka na. Tanging nasabi na lamang ni Katrina para pagtakpan ang hiyang nararamdaman. Well then, see you around, Miss Ramirez. Anito saka sumakay na sa kotse nito at pinaharurot na paalis. Habang papalayo ang kotse ni David ay labis ang saya ni Katrina kahit malamang sa malamang ito ay huli ng pagkikita nila. Subalit kabaliktaran ng saya ni Katrina ang siya namang labis na pagkainis ni David nang patagong hinagis ang susi ng kotse pagdating sa tinitirhang mansyon. Mabibigat ang hininga niya habang iniaalis ang suot na necktie. Hindi niya matanggap na muntik na siyang mabuking ni Katrina kanina. Mabuti na lamang at wala itong ideya sa kung bakit alam niya kung saan ito nakatira. Sir David, ano pong problema? Sa lubong ng kanyang kaisa-isahang katiwala sa mansyon. Muntik na ako mahuli ng kinamumuhian kong babae. Tugon ni David at pabagsak na naupo sa sofa. Sir, itutuloy niyo pa rin po ba yung plano niyo? Base naman po sa kwento mo, mukhang mabait na tao naman si Katrina. Wala akong pakialam, Manong Bert. Madamay nang madamay. Pero hindi ako titigil at hindi ako nakakapaghiganti sa walang kwenta kong ina. At sigurado ako masasaktan siya kapag ang mahal na mahal niyang anak-anakan ang sasaktan ko. Sir, 15 years naman na po ang lumipas at mayaman ka na dahil sa'yo iniwan ng lahat ni Doña Gracia ang kayamanan at kumpanya nito dahil naging mabuti kang assistant nito. Bakit hindi mo na lang po patawarin si Ma'am Andrea? Patawarin? Hindi mo po ako mauunawaan, Manong Bert, dahil hindi ikaw yung anak na inabandonan ng sariling ina para mag-alaga ng ibang bata. Walang kapatawaran yun, Manong Bert. 12 lamang ako, Manong Bert, at palaging nasa trabaho si Papa. Parang nabuhay na rin ako mag-isa. Nangangapa sa mundo habang tinatanong na anong meron sa batang yun na wala ako para mas piliin siya ni Mama kaysa sa akin na tunay niyang anak. 7 taon na ang buhay kong sinayang ko, Manong Bert, para paghandaan ang paghihiganti ko. At hindi ko yun sasayangin dahil sa awa. Ngayon pang alam ko kung paano sasaktan si Katrina. Gumuhit ang madiin ng ngiti sa mga labi ni David at nagbuhos ng wine sa baso. Kinabukasan ay ramdam pa rin ni Katrina ang kanyang saya mula sa pag-uusap nila ni David. Pero agad namang napawi ang kanyang mga patagong ngiti nang marinig si Andrea na may kausap sa telepono sa garden. Inutil! Napakatagal kong pinaasikaso sa'yo na humanap ng mapapangasawa ni Katrina para tuluyan na siyang mabura sa buhay ko. Dahil habang bitbit pa rin niyang apelyido ni Roberto, kailangan ko pa rin pagtiisan ng buwisit na yon para lamang malimusan ko ng pera na dapat ay sa akin na. Dahil ako naman ang asawa niya. Attorney, gawa mo ng paraan to. Kailangan nang mailipat sa pangalan ko ang yaman ni Roberto dahil may naghihintay sa akin. Sa gulat ay napaatras siya at natabig ang isa sa mga paso ng paboritong tanim nito. Kita niya ang pamumuyos na pagpasok ni Andrea. Ano nangyari? Anong katangahan na naman ang ginawa mo? Tanong nito at agad na nanlaki ang mga mata nang makita ang basag na paso. Sorry po, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Sinungaling! Wala ka talagang kwenta. Mas mabuti pa talaga yung mag-isip ka na mag-asawa. Dahil hindi ko na kayang tagalan ng pag-iintindi sa'yo. Nangilid ang mga luha ni Katrina sa dismaya pero matapang siyang tumanggi. Ayoko pa pong mag-asawa. Tutulong po muna ako sa pamamahala ng family business. Ano ka mo? Tutulong ka pa? For God's sake, Katrina! Don't make me laugh! Anito at matilim siyang tiningnan pagkatapos na putulin ang kanyang sinasabi. Hindi naman po lingid sa kaalaman ko ang mga negosyong naiwan ni Mommy at Daddy nang mamatay sila. Pagsisimula niya, takot man sa ipinupukol na masamang tingin ni Andrea ay nagpatuloy pa rin siya. Kaya ngayon po sanang sapat na ang kaalaman ko. Hayaan niyo po akong tumulong sa pamamahala sa mga negosyong naiwan ng mga magulang ko. Agad siyang napaigdad sa gulat nang malakas na tumawa si Andrea at maras siyang sinampal. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan sa akin, Katrina! Ako nagpatakbo ng mga sinasabi mong negosyo sa loob ng mahabang panahon mula nang mamatay ang ama mo. Ako nagpalago nito. Kaya anong karapatan mong sabihin na sa akin yan? Anito at sinapo ang mukha niya. Aray!
Tita, nasasaktan na po ako! Daing niya na maramdaman ang unti-unting pagbaon ng kuko nito sa pisngi niya. Itong tatandaan mo, hindi mo maaagaw ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumayas ka sa harapan ko! Pwisit ka! Sigaw nito at marahas siyang binitawan. Dali-dali naman siyang tumakbo paalis habang sapo ang mukha na nananakit dahil sa pagsampal at pagpisil nito. Nagtungo siya sa malapit na cafe kung saan madalas ay doon siya tumatambay kapag gustong mag-isip-isip. Umorder siya ng iced coffee at ito ang ginawang cold compress sa pisnging nananakit. Habang nakaupo sa tabi ng bintana ay hindi niya napigilang matulala dahil sa tagal ng pagpapahirap ni Andrea sa kanya ay ngayon lamang siya nito sinaktan. Looks like you've been thinking about something deep. Naitaas niya ang tingin sa boses na nagsalita at hindi niya napigilan ang pagbadya ng gulat sa kanyang muka nang makita si David sa kanyang harapan. Sir! Utal na saad niya nang matingnan ito ng maigi. Mabilis nitong nahila ang upuan sa harapan niya at prenteng na upo doon. David! Pagtama nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Good question. The truth is, iniisip kita buong gabi. So I came here to see you. I thought it would be the only way I can stop myself from thinking about you. Diretsahang sagot nito na mas ikinagulat niya. Bakit mo po ako iniisip? Kunot noong tanong niya dito. Well, you asked me if I'm dating someone, and I answered you. But you were not polite enough to let me know if you have a boyfriend in return. Do you have a boyfriend? Paliwanag nito kaya naman muntik na niyang mabitawan ang hawak na iced coffee. Po? You intrigue me. I mean, look at you. Beautiful and all. I just want to know you better. Well, if you will allow me, of course. Kung kanina ay normal pa ang heartbeat niya, ngayon ay hindi na. Pakiramdam niya yan namang oras ay mawawasak ang dibdib niya at lalabas doon ang puso sa sobrang lakas ng pagpintig nito. Hindi po ba parang biglaan naman? Well, you liked me the first time we met. Sa tingin ko naman, reasonable naman ang sa akin. Dahil may 3 buwan na tayo magkakilala. I mean, sa loob ng 3 buwan, ilang beses na rin tayo nagkita. Not a coincidence, I think. It's as if it was destined. Ramdam ni Katrina ang pag-iinit ng kanyang muka, pati na rin ang kanyang mga tenga. Pero, does this mean nabasted ako? ha? Nanliligaw ka na po ba? Cute. Well then, I won't wait for your answer whether you'll let me court you or not. Guess, I'll decide that for myself. And I've decided to make you mine. Saad nito saka inabot ang isang pulunpon ng white tulips na hindi niya napansin na dala pala nito kanina pa. Na-overwhelm man ay tinanggap ni Katrina ang bulaklak dahil ayaw naman niyang mapahiya ito sa mga taong nakakasaksi sa kanila. Thank you, David. So tell me, what happened to your face? Nabangga lang ako sa pader. May nahanap kasi ako. Simula ng araw na yon ay hindi na tumigil si David sa panunuyo sa kanya kahit siya mismo sa sarili niya ay hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga nangyayari. Masyadong mabilis, masyadong maganda. Natatakot siya na baka kagaya ng mabilis nitong pagdating ay siya ring bilis ng paglaho nito. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay hindi na napigilan pa ni Katrina na tulugang mahulog sa binata. Maayos kasi ang pagtrato nito sa kanya at nakikita rin niya na mabuti naman ang intensyon nito sa kanya. Sa loob ng natitirang 2 buwan ng kanyang pagpasok at paghihintay sa graduation, ay araw-araw din siya nitong hinihintay na makalabas at inihahatid pa uwi. At wala sa mga araw na yon ang nagmintis na binigyan siya ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. For you. Isang pulunpon ng white finish ang iniabot nito sa kanya nang salubungin sa siya gate at pinayungan siya papunta sa kotse nito dahil umuulan. Nang maalalayan siya pasakay ng kotse ay hiniling niya na wag muna magmaneho dahil malakas pa ang ulan. Thank you sa flowers. Usal niya habang pinapagpag ang damit. Welcome. Here, gamitin mong spare towel ko para matuyo ka. Mahirap na baka magkasakit ka. Tinanggap naman ni Katrina ang towel. Yung totoo, pumapasok ka pa ba sa trabaho mo? Yeah,
Tipid na sagot nito habang pinapanooran siyang magpatuyo ng buhok. Let's have a date. Maaga pa naman. Hindi ka ba busy? Baka mamaya maalis ka na sa trabaho mo. Ngumisi ito at umiling. Malabo ako ma-fired, okay? Kung iniisip mo nagtatrabaho ka sa Moran Company, mali ka ron ng pag-aakala. I am friends with the CEO of the company you had your internship. I was dropping by some important documents to him when we first met. At ang mga sumunod na pagtatagpo, I actually own a company. Nanlaki ang mga mata ni Katrina na mapagtanto ang mga sinasabi nito. Unti-unti ay nauunawaan na niya kung bakit masyado itong papetiks-petiks sa buhay at ang katotohanang may pag-aari itong magarang sasakyan at lahat din ng mga sinusuot nito ay mukhang mga branded. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung deserve ko ang lahat ng to, David. Then be mine, so you'll know. Pero, Don't you like me even a bit? desperadong tanong nito. Don't I make your heart skip when I'm this near? Parang tumayong lahat ng balahibo niya sa katawan nang lumapit ito ng husto para ibulong ito sa kanya. Dinig na dinig niya ang malakas na pintig ng puso niya dahil sa ginawa nito at hindi malabong marinig nito yon dahil sa distansyang meron sa pagitan nila ngayon. I told you, I'm interested in you. Damn, I shouldn't have said that. Instead, I should have honestly told you how much I like you the very first time your eyes met mine. Halos manuyo na ang mga lalamunan ni Katrina dahil sa mapang-akit na boses nito habang ibinubulong ang mga salita sa kanya. Nakakahilo sa pakiramdam. Kung hindi nga lang siya nakaupo sa shotgun seat ng kotse ay baka bumulagta na siya dahil sa labis na panghihinang nararamdaman ng kanyang mga tuhod. Sinusubukan niya na sanang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas mula sa kanya. Hindi niya alam na ganito palang epekto ni David sa kanya. Katrina, please. Marahang hinawakan ni Katrina ang kamay nito at inakay sa kanyang dibdib. You asked me if I like you? I hope this answers your inquiry. Bigla namang nagliwanag ang mukha nito nang maramdaman ng malakas na pagpintig ng puso niya. Does that make you mine? Paos na tanong nito. Patuloy na dinadama ang mabilis at malakas na pagpintig ng puso niya. Ang totoo, hindi ko rin alam pero sa'yo lang tumibok ang puso ko. Sagot niya at gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang halikan siya nito. Her first kiss. You're driving me crazy, Katrina. But I need to let you go before I do something even crazier. Anas nito pagkabitaw sa mga labi niya at mabilis na minaneho ang sasakyan. Pagkarating sa tapat ng gate ng kanilang tinitirahan ay inilalayan siya nito pababa ng kotse. Wala pa ring imik si Katrina dahil masyado pa siyang lunod sa sayang nararamdaman. I'm not sorry for keeping you for so long this time. I'll see you in 3 days. Missing you already. Anito na hinalikan pa muna siya sa noo bago sumakay sa kotse nito at pinaharurot yun paalis. Ngiting-ngiting tumakbo si Katrina pa uwi pero sa pinto pa lamang ay sinalubong na siya ni Andrea na may nakakatakot na tingin na pumawi sa kanya mga ngiti. Katrina, mag-usap na tayo! Usal nito at naupo sa sofa sa malawak na living area. Ano pong pag-uusapan natin, Ma'am Andrea? Your graduation is coming near. Gusto ko sana magpa-party. Po? Alam ko nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan last time. So please, let me make it up to you. Pero bakit po? Nangunot ang noon nito at nagbadya ang pagsigaw, pero huminga ito ng malalim at ngumiti. Because you deserve it. Bukod doon ay about the thing you were saying na tutulong ka na sa kumpanya. Nakapag-isip-isip na ako. You were right. Dapat lang talaga na tumulong ka na. So, I think, this party would be perfect para makilala mo ng mga taong kasama sa pagnenegosyo. Pilit na ngumiti si Katrina dahil nag-aalinlangan siya kung gaano katotoo ang sinasabi nito, lalo pa at malinaw sa alaala niya ang mga pinagsasasabi nito sa mga nakausap sa telepono. Okay po. Pagsang-ayon niya dahil ito na ang pagkakataon para patunayan sa mga shareholders na karapat-dapat siyang mamalakad sa kumpanya. Good! At sa darating mong graduation ball, I have someone I know who can accompany you. Bahagyang umisi si Katrina at agad na pagtanto ang totoo nitong hangarin. Sorry po,
But I already have plans, Ma'am Andrea. Sige po, pupunta na po ako sa kwarto ko. Alamin niyo na lang po ako sa mga gagawin para sa preparation ng party. Magalang niyang tanggi at tumayo. Napangisi si Katrina nang tumalikod para umakyat sa kanyang kwarto dahil sa nanggagaliiting ekspresyon ni Andrea na hindi makapaniwala. Sa mga sandaling yun, nang marating ang kanyang kwarto ay buo na ang kanyang loob na lumaban. Ngayong meron na siyang David, alam niyang mas malaki ang laban niya kay Andrea. Pagsapit ng party ay pinagbuti niya ang pagpapakilala sa mga business partner at sinikap na makuha ang atensyon ng lahat para iparamdam kay Andrea na sa pagkakataong ito ay nakawala na siya sa pangongontrol nito sa mahabang panahon. Nahanda na siyang lumaban sa kung ano ang nararapat para sa kanya. Congratulations, Miss Ramirez! Bati ng isang matandang lalaki. I'm Mr. Benson, second top shareholders. Your welcome remark is beyond brilliant. Indeed, you are Roberto's blood. I'm excited to see Ramirez Empire reign again with your leadership. Mr. Benson, thank you for the compliment. But I have a long way to go to be like my father. But I will do my best. Cheers! Tinanggap nito ang kanyang alok at mapanuksong tiningnan si Andrea na sinusubukang sumingit pero hindi ito pinansin ng matanda habang umiinom sila ng wine. 7:00 sa orasan na mapagpasyahan niyang tapusin ang party dahil dadalo pa siya sa graduation ball. Tinanggap naman ito ng mga bisita, maliban syempre kay Andrea na kasisimula pa lamang na kumausap ng mga investors. Suot ang red fitted dress at red stilettos ay sabik na tumakbo palabas si Katrina dahil nakareceive ng message mula kay David na naghihintay na ito sa gate. David! Sabik ng usal ng patakbong yumakap dito. I miss you too, Katrina. Congratulations on your graduation. Bulong nito habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. I'm sorry to keep you waiting. Marami kasing inimbitang bisita ang mami ko kaya nahirapan ako makaalis. Paliwanag niya kay David pagkatapos siyang alalayan pasakay ng kotse. It's alright. Anito at nagsimula ng magmaneho patungo sa university kung saan gaganapin ang graduation ball nila. Mabuti na nga lang din at pinayagan silang magdala ng date na outsider at naisama niya pa si David. Pasensya na kung hindi kita naimbita sa bahay. Bukod kasi sa surprise yung party, hindi ko din nasasabi kay mommy na may boyfriend na ako. Hindi naman sa gusto kong ilihim ang relasyon natin sa kanya. Kaya lang talagang hindi maganda ang mood niya this past few days. So I don't know she'll react considering that this was my first time. Pagdadahilan ni Katrina dahil hindi pa siya handa na ipaalam rito ang totoong estado ng buhay sa kamay ng stepmother niya. Pero laking gulat niya nang mapatukod siya sa headboard ng kotse dahil sa bigla nitong pagpreno. I'm your first boyfriend? Tila hindi makapaniwala ang tanong nito at tiningin siya na matiim. Oo. Then, that would also mean that I'm your first kiss? Oo. Pulang-pulang tugon niya. Damn, that makes me one hell of a lucky bastard. Anito at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa parking lot ng university, ay ito ang nagsuot sa kanya ng dalang mask. Masquerade party ang team ng ball. Magkahawak kamay silang pumasok at dahil school bahay lang naman noong nag-aaral pa, ay walang kahalubilo si Katrina. Kaya naupo na lamang sila sa isang tabi. No friends? Tanong ni David habang umiinom sila ng wine. Wala. Kinuha ko lang pagkakataong to na makasama ka. At deserve mo naman talaga na isama ko. Dahil you made my last moments in college memorable. Hinapit nito ang kanyang bewang at gano'n na lamang ang gulat nang bumulong ito sa kanyang leeg. You could have told me na gusto mo lang ako masolo. I could have prepared something better. Just us. Napalunok si Katrina dahil sa marahang pagkilos ng kamay nito sa kanyang tiyan. Idagdag pa ang pagtama ng mainit na hininga nito sa kanyang balikat. David, hindi pa ako handa sa... Mabilis nitong inalis ang kamay sa kanyang tiyan. I'm sorry. Let's just dance. Napangiti naman si Katrina at tinanggap ang alok nito. Labis ang saya ni Katrina habang sumasayaw at nakasandal ang ulo sa dibdib ni David. Walang hanggan ang kanyang pasasalamat dahil sa pagdating nito sa kanyang buhay. Hating gabi na nang mapagpasyahan nilang umuwi.
Sa tapat ng gate ng village nila ay ilang minuto pa silang nag-usap bago tuluyang magpaalam sa isa't isa. Laking gulat naman niya nang madatnan si Andrea na naghihintay sa sofa na halatang nakainom na ng maraming wine dahil namimikit na ito. Finally! You came! Ma'am Andrea, gising pa po kayo. Ibinaba nito ang iniinom na wine at gumisi. I'm waiting for you dahil may importante akong sasabihin. Hindi po ba pwedeng ipagpabukas na lang yun? No! Because you did an amazing job tonight. I thought it would be nice if you start right away to handle a project. Po? You heard it right. Diba, ito ang gusto mo? At mula sa kusina ay lumabas ang isang lalaki na may bitbit na ice bucket at 2 baso ng wine. Miss Ramirez, nice to finally meet you. I'm Timothy Salvador. Napapiksi pa siya sa gulat sa ginawa nitong paghalik sa kamay niya nang tumigil ito sa kanyang harapan at inilapit sa isang kamay ang hawak ng mga baso. Let's sit and talk. Wala namang nagawa si Katrina kundi ang sumunod dahil ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon si Andrea na gawan siya ng kasiraan. Anong pag-uusapan natin? Diretsahang tanong ni Katrina pag upo. Well, based on what I saw earlier during the party, napakalaki ng potential mo na magpalakad at mapalaki palalo ang negosyo na naiwan ni Mr. Ramirez. Bago mawala ang ama mo, may naiwan siyang project at sa tingin namin, ikaw lang ang makapagpapatuloy nito and eventually put it out on the market. Nagbuhos ito ng wine sa 2 baso at inabot sa kanya ang isa. Anong project yung tinutukoy mo? Tanong ni Katrina nang agad ubusin ng wine. Nagpalitan pa ng mga ngiti ang dalawa bago ipinaliwanag ang prototype ng isang produkto na nakakatulong sa pag-rehabilitate ng mga taong galing sa stroke o pagkaparilisa. Pero bago pa man makatapos sa pagsasalita ang mga ito ay nakaramdam na ng matinding pagkahilo si Katrina. Katrina, are you alright? Tanong ni Timothy. Umiling siya. Sorry, sa tingin ko, kailangan ko na magpahinga. Let me help you. You don't look okay? No, I'm fine. Pilit na tumayo si Katrina pero parang wala siyang lakas. I'm looking forward to what you have promised to me, Andrea. Pakli ng lalaki nang tumayo ito at nakangiting naglakad palapit sa kanya. I'm always true to my words, Mr. Salvador. Sagot ni Andrea habang humahalakak. Nagsimula nang umikot ang paningin ni Katrina at ramdam niya ang pagbigat ng kanyang hininga. Anong ginawa niyo sa akin? Galit na tanong ni Katrina habang gumagapang sa sahig. Napakislot pa siya nang maramdamang may humawak sa bewang niya. Ngunit gusto man niya yung alisin ay wala siyang lakas. I'm calling my secretary to wire you the money. This instant. Usal ni Mr. Salvador nang subukan siyang buhatin. Labis ang kaba ni Katrina nang marinig ang sinabi ni Mr. Salvador. Dumidilim man ang paningin niya ay pinilit niyang manatiling gising. Naluluha siya sa kaba dahil hindi niya lubusang matanggap na sasagari ni Andrea ang pagiging masama nito. Buti na lamang at nahagip ng kanyang kamay ang piraso ng paso na nabasag noong unang magkasagutan sila ni Andrea sa ilalim ng sofa. Parang biyaya, kaya naman gamit ang natitirang lakas ay sinugatan niya sa kamay si Mr. Salvador at na makabitaw ay sinipa niya ito sa maselang bahagi dahilan para bumulagta ito sa sahig. Pilit siyang tumakbo pero naabutan siya ni Andrea at tinulak kaya humampas sa mukha niya sa glass panel. Tumulo ang dugo sa mukha ni Katrina at lalo nang nanghina. Galit na hinabol ni Andrea ang kanyang buhok at kinaladkad. Tama na po! Nasasaktan na ako! Palahaw niya sa pagitan ng mabibigat na hininga. Tumulo ang mga luha ni Katrina at tahimik na nagdasal na sana ay may dumating para iligtas siya. At nang akmang ihahampas na ni Andrea ang ulo niya sa sahig, ay bumukas ang pinto at tumambad ang malabong figura ng isang lalaki sa pintuan. Stop it! Sigaw nito, kahit na walang lakas upang aninagin kung sino ito, ay alam niyang si David ang nagmamay-ari ng boses na yun. David! Singhap ni Katrina nang sapuhin ang kanyang ulo sa malalakas na bisig nito. Stay with me, Katrina. Stay with me. Bulong ni David, ramdam niya ang pagbuhat nito sa kanya. Sa sobrang panghina ay hinayaan niyang mawalan siya ng malay dahil alam niyang ligtas na siya. Hanggang sa maramdaman na lamang niya na lumapat ang likod niya sa isang malambot na bagay na sa palagay niya ay kama.
Are you okay? Bulong nito na maihiga siya, ngunit akma pa lamang siyang sasagot nang makaramdam ng kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay para siyang sinisilaban at isa lang ang nais niyang mangyari. At yun ay ang maibsan nito. Ang kanyang pagkahilo at tila pagkaubos ng lakas ay ngayon ay buhay na buhay. Sa pakiwari niya ay kahit umakyat ng 3 bundok ay kakayanin niya. I feel weird, David. Bulong niya pabalik habang nakahawak ng mahigpit sa mauugat na braso ni David. Damn! Dinig na dinig ni Katrina ang pagmumura ni David na agad ding umalis sa tabi niya. Nahagip ng kanyang mga mata ang paghugot ng cellphone nito sa bulsa at may tinawagan. I need you. Yes. Come as fast as you can. I've sent you the address. Anito sa kausap. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang paralisado ang katawan na ayaw sumunod sa nais ipagawa ng kanyang isipan. Nakapikit siya at patuloy na dinadaba ang sakit na dinudulot ng mainit niyang pakiramdam nang tumunog ang pinto sa kung saan kasabay ng mga yabag na alam niyang papalapit sa gawin niya. Asan siya? Tanong ng isang boses ng lalaki. Ang sakit! Mulalas ni Katrina sa pagitan ng mabibigat na hininga, kaya naman mabilis ang naging pagdalo sa kanya ng lalaking kararating lamang. Kaya mo bang imulat ang mga mata mo? Tanong ng lalaki na sa palagay niya ay may edad na. Iminulat niya ang mga mata at laking pasasalamat niya na nawala na ang madilim na paligid na kanina lamang ay nakabalot sa kanya. David, tawag niya sa kasintahan na nakatayo sa tabi ng lalaking tumitingin sa kanya na sa tingin niya ay isang doktor, base na rin sa gamit na inilatag nito sa tabi ng kamang hinihigaan niya. Anong nararamdaman mo? Muli ay tanong ng lalaki matapos i-check ang mga mata niya gamit ang maliit nitong flashlight. Sobrang init. Parang mamamatay na po ako. Anas niya. Pakiramdam niya ay pati lalamunan niya ay nanuyo dahil sa init na nararamdaman. David, sa tingin ko ay pinainom siya ng aphrodisiac. At kung ibabase sa estado ng kanyang katawan ngayon, napakataas ng dosage ang binigay sa kanya, kaya nawala na siya ng malay. Kailangan niya ng ice bath, Sir David. Handa mong bathtub. I-zero mo ang temperature para mas malamig. Utos naman ni David dito. Agad namang sumunod ang lalaki na hindi na maunawaan ni Katrina kung doktor ba o utosan ni David. You'll get better. Now, let me help you. Bulong ni David habang inaalalayan siya patayo at iginiya patungo sa banyo. Hindi maunawaan ni Katrina kung bakit parang siya'y napapaso sa paghawak nito sa kanyang bewang. Gayong dati naman ay hinawakan na rin siya nito sa bewang pero hindi ganun ang kanyang nararamdaman. Pagpasok sa banyo ay puno na agad ang bathtub at agad na lumabas yung doktor. Marahan siyang inilubog doon at ganun na lamang ang pasasalamat niya nang maramdaman na nabawasan ang init at sakit na nararamdaman. Call me if you feel better. Sa labas lang ako. Bili ni David na tinunguan lamang niya. Nang makalabas ito ay agad niyang inilubog ang sarili sa nagyayelong tubig para ibsan ang sarili at hindi na namalaya na nakatulog na pala siya. What on earth do you think you're doing? Kitang-kita niya ang galit sa mata ni David habang tinutuyo siya nito. Damn, Katrina. Muntik ka nang malunod. Di ba sabi ko tawagin mo ko? Paano kung hindi ako pumasok, ha? Bulyaw ni David nang maalimpungatan siya habang kalong-kalong nito. David, anong problema? Anong problema? Muntik ka lang namang mamatay. Doon lamang niya napansin na basang-basa ito nang ibaba siya sa kama at simulang tuyuin ng tuwalya. Subalit habang tinitingnan nito ay muli na naman niyang naramdaman ang init na biglang lumukod sa pagkatao niya, dahilan upang abutin niya at sakupin ang nagkakaawa nito mga labi. Huwag, Katrina. Marahas nitong pinutol ang halik at agad na umiwas nang akma niya ulit itong hahalikan. Bakit? Huwag lang ngayon. You regret it. Nakatiim ang bagang nausal nito habang matiim ang tingin sa kanya. I think I won't. Sagot niya at marahang sinapo magkabila nitong pisngi. Ramdam ni Katrina ang pagtensyon ng muscles nito pero ngumiti lamang siya at pumikit ang mga mata. I'm all yours, David. Rinig niya ang paghinga nito ng malalim at tuluyang siniil ang kanyang mga labi ng mariing halik.
2:00 na ng madaling araw nang marahas na inalis ni David ang pagkakahiga ni Katrina sa kanyang braso at bumangon. Pinakatitigan niya ito habang mahimbing na natutulog. Hindi niya matanggap na nahulog siya sa dalagan na kinamumuhian niya noong una. Nang matapos magbihis ay muling tiningnan ni Katrina na hindi na lamang nagbago ng posisyon sa pagkakahiga. He wanted revenge and he successfully did. Matagumpay niyang nagawa ang plano, pero imbis na maging masaya ay matindi ang dismaya at hiya niyang nararamdaman dahil ang babaeng kinamumuhian niya ng matagal na panahon ay puro paghihirap lang pala ang dinanas sa kamay ng kanyang ina. Sir David, handa na pong kotse. Usal ni Manong Bert mula sa pinto. Napakasama akong tao, Manong Bert. Malungkot ang boses na usal ni David. Parehas lang po kayong biktima, sir. Pero para sa ikabubuti ng lahat, mas mabuting tapusin mo ng ugnayan ninyo. Dahil dobling pasakit ang aabutin niya sa oras na malaman niyang anak ka ng taong walang ginawa kundi gawing impyerno ang buhay niya. Naglapat ang mga labi ni David at naglakad palapit kay Manong Bert. Kayo na pong bahala muna sa kanya dahil magtutuos muna kami ni Mama. Tirik na ang araw ng magising si Katrina at pakiramdam niya ay para siyang binugbog dahil sa sakit ng kanyang katawan. Pilit siyang bumangon at kita niya ang refleksyon niya sa salamin na may bandage sa ulo. Pero imbis na lalahanin ang engkwentro kay Andrea ay napapikit siya sa kilig nang maalala ang nangyari sa kanila ni David kagabi. Mas lumawak pa ang kanyang mga ngiti nang makita ang isang mensahe sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. I'm done with you. I have my night fun and so did you. I just never thought you were that easy. Hope we never see each other again. David. Bigkas ni Katrina habang tuloy-tuloy na umagos ang mga luha. Ang kaninang ngiti sa labi ay napalitan ng malaking gitla sa kanyang noo nang mabasa ang nakasulat doon. Dali-dali siyang bumangon at lumabas ng kwarto para hanapin si David. Pero nalibot na niya ang malaking mansyon pero wala talagang tao. David! Tawag niya habang patuloy sa pag-iyak nang bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Rosing na agad siyang niyakap. Anak, pasensya na. Pinalayas kami ni Ma'am Andrea kagabi pagkatapos ng party at pinagbantaan ng mga buhay namin kung hindi kami susunod. Wala ako roon para ipagtanggol ka. Sorry anak. Nay, may cellphone ka ba? Usal ni Katrina imbis na pakinggan ng sinabi ng matanda. Ha? Bakit? Kailangan ko lamang po. May tatawagan po ako. Anak, kung tatawagan mo si Sir David, wag na anak, dahil hindi ka nila sasagutin. Nakausap mo po si David? Si Bert ang kausap ko. Ang katiwala ni Sir David na sumunod sa akin at nag-abot ng malaking pera para may sapat tayong pera panimula sa malayong lugar. Bayad raw anak sa damage na ginawa niya sa'yo. Ano? Damage? Wow! Halina anak, magsimula na tayo magbiyahe at baka gabihin pa tayo sa daan. Saan daan na lang tayo kakain? Kailangan na rin nating makalayo dahil baka may gawin na naman sa'yo si Andrea habang pinoproseso ang pagpapakulong dito. Hinila siya ng matanda palabas ng mansyon at sumakay sa pinarang bus sa labas ng gate. Habang nasa bus ay walang ginawa si Katrina kundi ang umiyak dahil sa patong-patong na sakit na tumudurog sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na tama ang kanyang kutob nung unang lumapit sa kanya si David. Hindi niya masikmura na pagkatapos niyang ipagkatiwala at isuko ang lahat, iiwan lang siya sa panahon na kailangan niya ng makakaramay. Anak, tahan na. Magsisimula na tayo ng bagong buhay. Magiging maayos din ang lahat. Isipin mo na lang na may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Kaiiyak ay nakatulog na si Katrina at gabi na nang gisingin siya ni Nanay Rosing nang marating na nila ang isang probinsya na ayon sa matanda ay hometown nito. Sa lumang bahay ng mga magulang nito sila tumuloy. Ilang araw at linggo rin ang lumipas bago na pagtanto ni Katrina na kailangan na ulit niyang bumangon at magkaroon ng bagong buhay. Bukod doon ay nakaramdam na rin siya ng hiya dahil si Nanay Rosing lamang ang nagtatrabaho sa lahat. Sa isip niya ay hindi lang isang lalaki ang sisira sa kanyang buhay. Sa punto ng buhay niya, alam niyang dapat sanay na siyang mawalan.
Pero parang sadya naman yatang kay lupit ang tadhana sa kanya dahil hindi pa siya nag-iisang buwan sa pagkakatanggap sa nahanap na trabaho ay nalaman na naman niyang nagdadalang tao siya. Sa una ay nabalot na naman siya ng lungkot at sama ng loob, pero nang marinig ang heartbeat ng anak ay ito ang naging dahilan ni Katrina upang mas magpursige sa buhay dahil maaaring ito ang regalo ng Diyos sa kanya kapalit ng mga taong nawala. Mabilis na lumipas ang 6 na taon at kasalukuyang nakatayo si Katrina sa tabi ng hospital bed habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Dok, ano pong lagay ng anak ko? Nangihinang tanong ni Katrina sa doktor nang matingnan nito ang bata matapos niya itong isugod sa kani-kanina lang na napakataas nitong lagnat. Mrs., nakakamatay ho ang dengue. Maswerte ang anak nyo dahil nadala agad dito. Pero kinakailangan pa niyang masalinan ng dugo. Kailangan din niyang magstay dito for further observations. Iyon lang at tinalikuran na siya ng doktor. Hindi niya alam kung anong gagawin. Katatanggal lang niya sa trabaho dahil hindi na siya makapasok dahil sa pag-aalaga sa anak. Katrina, saan ka pupunta? Tanong ni Nanay Rosing niya nang isakbitang bag sa tabi ng upuan ng kamang pinaghihigaan ng anak. Nay, iiwan ko po muna si Abby sa'yo Maghahanap po ako ng trabaho. Hindi ko po hahayaang mapahamak ang anak ko dahil sa kakulangan ko bilang ina niya. Mapait na saad niya saka umalis. Naglakad siya ng naglakad. Sumubok mag-apply sa mga posibleng mapagtatrabahuan. Ngunit bigo siya hanggang sa may makita siyang isang poster na nagsasaad na naghahanap ng matandang sekretary at 50,000 per month ang sweldo. Kinuha niya yon at inilagay sa bag. Dali-dali siyang bumalik sa ospital at pagsapit ng gabi habang tulog ang anak ay tinawagan niya ang kaisa-isahang kaibigan niyang mapagpapalagayan niya ng loob sa 6 na taong pananatili sa lugar ni Nanay Rosing. Humingi siya ng tulong na pikein ang mga dokumento niya at saka tinawagan ng numerong nakasulat sa job poster. Lalaki ang sumagot sa kabilang linya at sinabing magtungo lamang sa address na nakasulat sa poster kung talagang interesado. Sinabi niya sa Nanay Rosing niya ang gagawin niya na mahigpit nitong tinutulan dahil mapapahamak daw siya, ngunit hindi siya nakinig. Buhay ng anak niya ang nakataya dito at lahat ay kaya niyang gawin kung ang anak niya ang pinag-uusapan. Suot ang isang office attire at silicone mask na binili ng kanyang kaibigan para sa kanya para magmukhang matanda. Matapang na nagtungo si Katrina sa lugar na nakasulat sa job post. Can you start right away? You can start today. Tanong ng lalaking HR. Opo, sir. Sinadya niyang ibahin ang boses at inayos ang kung ano-anong pinaglalagay ng kaibigan niya sa mukha. Well then, you're good to go. You are hired. Let me just remind you about one more thing. The boss wouldn't be around, so make sure you answer all his calls and relay his every messages to me. Are we good on that? Muli pang tanong nito na mabilis niyang tinanguan. You do know how to use a computer, right? Naniniguradong tanong nito. Opo, sir. Sagot niya. Perfect. And about your request for an advance payment, the boss said it's alright, so here. Iniabot nito sa kanyang isang tseke. Maraming salamat po. Sabik niyang saad. Maayos ang naging daloy ng trabaho niya sa mga sumunod na araw at kahit paandap-andap ang pakiramdam na baka mahuli anumang oras ay kahit papaano ay kumakalma siya. Dahil totoong hindi pumapasok ang boss ng kumpanyang yun. Sa email niya lang kasi ito nakaka-interact para sabihin ang mga dapat niyang gawin. Habang nakikipagsapalaran ay bumbuti na ang lagay ng anak niya sa ospital. Kaya nga lamang ay kailangan pa rin niya itong ipamonitor sa mga doktor. Kaya naman kinakailangan pa nitang manatili sa ospital. Isang umaga habang nag-aabot ng mga order ng kape ng kanyang mga katrabaho ay biglang tumayo ang mga empleyado. Dahil wika ng isa sa mga ito ay pumasok daw ang boss nila. Good morning po. Nabitin ang dapat na pagbati ni Katrina nang makita kung sino ang lumabas mula sa elevator. Did Montero drop by the documents I need from him? Nanigas siya sa kinatatayuan nang tumigil sa kanyang harapan si David. Mrs. Reyes? Nang mahimasmasan ay napagtanto na kinakausap siya nito, ay pilit niyang kinalma ang sarili. No sir, Mr. Montero hasn't dropped by. Kinakabahang usal niya, nangunot ang noo nito at tinitigan siya ng mabuti. Do your job, old lady, if you want to keep this job. Seryoso nitong usal dahilan para mapatibok ng malakas ang kanyang puso.
dahil imbis na matakot sa banta nito, ay nakaramdam siya ng kilig nang maalala ang una nilang pagtatagpo noon, kung paanong nahulog siya sa kasungitan nito. Pero agad niyang kinagat ang dila nang maalala ang kahayupang ginawa nito sa kanya. Noted, sir. Tipid niyang sakot at yumukod dito para itago ang nagkukumawalang galit sa kanyang mga mata. Suminghal ito at hiniling na sumunod sa opisina para sa iuutos nito. Pag-uwi niya ng gabing yun sa ospital ay inabisuhan siya ng doktor na maaari nang makauwi ang anak. Sa sobrang saya ay parang gusto na rin niyang mag-resign sa trabaho, kung hindi lamang para sa in-advance niyang sahod. Yun lamang, tila naisipan na naman ng universe na paglaruan siya dahil araw-araw nang pumapasok si David sa opisina at walang ibang ginawa kundi ang pag-uutusan siya. Para siyang sasabog sa inis tuwing napapalapit dito dahil naaalala niya ang katangahan niya ng ma-inlove sa lalaking ito. At kung susubukan taman talaga ng PC ang kanyang pasensya, isang araw ay isinama siya nito sa bahay nito para doon gawin ng isang rush paperwork para sa incoming proposal sa potential investor. Buti na lamang at napigilan niya ang sarili na betchy nang ilagay sa kape imbis na asukal. Pagod siyang umuwi ng gabing yun, ngunit wala siyang nadatnang tao sa bahay nila. Mabilis niyang tinawagan si Nanay Rosing at parang gumuho ang mundo niya nang sinabing sinugod ulit ang anak sa ospital. Doon siya nagtungo sa ospital at doon ay nalaman niyang may sakit daw sa dugo ang anak niya. Hindi lang agad nalaman ng mga doktor dahil nga nagka-dengue ang anak. Inakala ng mga ito na simpleng blood deficiency lang ang dulot ng dengue ang nangyari dito noon, ngunit maling-mali. Hindi po kayo match ng bata, Mrs. Anunsyo ng doktor nang hilingin ito na mag-usap sila ng pribado. Gusto niyang maglupasay sa sama ng loob. Ganito ang sakit na pumatay sa kanyang ina at kung walang dugong maisasalin sa bata para linisin ang marumi nitong dugo, ay mamamatay lang din ito kagaya ng kanyang ina. Ang asawa niyo po, baka gusto rin magpa-test. Mas mabuti po kasi kung isa sa mga parents ang magiging donor ng bata. Suwestyon ng doktor kaya naman kahit masama pa rin ang loob kay David ay mas pinili niyang isantabi ang pride para sa buhay ng anak. Agad siyang sumugod sa bahay ni David. Buksan mo to, David! Sigaw niya sa labas ng gate nito habang paulit-ulit na pinindot ang doorbell. No? Anito nang buksan ng gate. Anong ginagawa mo dito? And you're not pretending to be Mrs. Reyes. May pagkamangha sa boses nito at gustuhin man niyang magulat dahil alam pala nitong siya ang matandang sekretarya ay hindi niya magawa. Saka na ako magpapaliwanag kung bakit ko ba yun nagawa. Pero kailangan ko munang hilingin na iligtas mong anak natin, David. I can't lose my Avery. Sumamo niya na nagpalaki sa mga mata nito. What do you mean? Natulos ito sa kinatatayuan pero wala siyang pakialam. Kung kinakailangan niyang magmakaawa ay gagawin niya ito para sa anak. Sumama ka sa akin, please. Laking pasasalamat ni Katrina nang sumama ito at ito pa nagmaneho sa kanila papunta sa ospital. Pagdating ay agad din tong chinek ng mga doktor at lumabas na match ang dugo nito at ng anak nila. Mabilis na isinagawa ang blood transfusion at naging stable naman ang bata makalipas ang ilang oras na procedure. Doon pa lamang kumalma si Katrina at nakakuha ng tiyempo na magpaliwanag kay David. Salamat at sorry kung nagpapanggap ako. I had to lie dahil kailangan ng gamutan ni Avery. Usal niya habang nakaupo sa harapan nito sa isang private room na kinuha ni David. No, ako ang dapat humingi ng sorry, Katrina. Ako tong nagsinungaling sa'yo simula una. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Katrina. Si Andrea, nanay ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina at nandigas sa kinauupuan dahil nahihirapang iproseso ang sinabi nito. Please hear me out. Iniwan ako ni Mama nung 12 ako para sumama sa papa mo. Life has been rough to me when my father's business goes south. Nalubog ito sa utang at naghihirap kami. Kailangan kong kumayod sa maagang edad. Fortunately, nakakilala ko ng amo na iniwan lahat sa akin at nang mamatay ito. Nang buhayin ko ang business namin, nakita ko ulit si Mama habang masayang nag-aalaga ng isang dalaga na hindi naman niya anak. I hated you. And I'm sorry, kinain ako ng inggit. But I was so stupid for seeking revenge on you. I thought I would be happy, but I was wrong.
Saad nito at inihilamos ang palad sa muka. Pagod siyang napatingin dito habang tumutulo ang mga luha. Nung gabi, after graduation ball, dun ko nalaman na kagaya ko. Biktima ka rin pala. But believe me when I say this, totoong minahal kita. Ang mga nangyari nung gabing yun, isuko mo ang lahat sa akin. I'm beyond grateful that I was your first. I just had to hurt you para makausag ka habang inaayos kong lahat kay mama. Sinubukan ko siyang pasukuin ng maayos, pero bigo ako. Until I had no choice, kundi ipakulong na siya dahil mas mapapanatag ako na ligtas ka. Nanghanda na akong harapin ka ulit. Hindi na kita nakita. I looked for you but you were nowhere to be found. I regretted what I did. But I guess, it was too late. Tinanggap ko na. I lost you. May sakit na pahayag nito. Alam niyang dapat siyang magalit dahil sa mga ipinagtapat nito, pero hindi niya yon makakapa mula sa puso niya. Palagi kasi niyang sa isip ang sinabi noon ng ama na hindi natin alam ang iba't ibang pinagdadaan ng kapwa natin, kaya dapat ay palaging maging malawak ang pag-unawa natin. I stopped coming to the office. I don't want to interact with anyone, especially to women, because I felt that was cheating on you. So, I hired older people, but they didn't last. Until my HR told me that someone applied with fake documents. Pinacheck ko, and you don't know how it made me happy to know that it was you. Alam kong hindi mo agad ako mapapatawad pero kakapalan ko na mukha ko. I'm asking for a chance that I don't deserve. Pero please, kahit para sa anak natin. Anito at marahang dinampot ang kamay niya at seryosong tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa lahat ng sinabi mo, David. Sambit ni Katrina. Pero gusto ko sabihin sa'yo na pag-iisipan ko pa muna. Pero ayaw ko namang magsayang ng panahon. Ang dami ng panahon ang nasayang sa atin dahil tayong pinagtripan ng tadhana. Hearing your story. Tama ka. Parehas lamang tayong biktima. So fine, I'm giving you your chance. Not for us sa ngayon, kundi para sa anak natin na matagal kang inaasam na makita. Saad ni Katrina at binalingan ang batang nakahiga sa kama ngayon. Thank you, Katrina. Pagraan ng ilang araw ay nakalabas na rin sa ospital si Avery. Masayang-masaya ang bata nang malaman na nahanap ng ina ang ama nito. Noon kasing nagsisimula na itong magkamuwang at magtanong ng tungkol sa ama, ay nagsinungaling lamang si Katrina na nawawala ito at hinahanap pa lamang niya. Naipaliwanag na rin ni Katrina sa nanay Rosin niya ang lahat ng nangyari at anuman daw ang mangyari ay susuportahan siya nito. Sigurado ka bang dito na kami titira ng anak ko? Tanong ni Katrina kay David matapos nitong mailapag si Avery sa kama sa sariling kwarto nito. Anak natin. Pagtatama ni David na kinangiti ni Katrina. Babawi pa ako sa'yo at lalo na sa anak natin. And the best way to do that is to make sure that you are with me 24/7. 7 years, Katrina. Paliwanag ni David habang inaayos ang kumot ng anak at wala ngang sinayang na panahon si David. Araw-araw ay sinikap nitong iparamdam ang pag-aalaga at pagmamahal sa kanya at lalo na sa kanilang anak. Bukod dito ay tinulungan siya nito na mapatakbo ulit ang kumpanya ng kanyang ama na bankrupt na makulong si Andrea. Kaya naman sa loob ng 1 taon ay nahanap ni Katrina ang lubos na kapatawaran dito at ibinigay ang buong tiwala sa pagkakataong ito ay maging maayos na ang lahat. Isang umaga habang nakahiga sa napakalambot na kama at ninanamnamang malamig na klima sa bansang Switzerland, napabalikwas pa si Katrina nang lumuhod sa kanyang harapan si David. Please spend this lifetime with me. Anito, sa kamay kung anong dinampot sa may bedside table at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita na ang isang singsing. Natawa pa siya dahil sa itsura nilang dalawa pero hindi na rin niya napigil ang pagtulo ng luha. Be my wife. Muling pahayag nito na tinanguan niya. Sa kanito isinuot ang singsing sa kanya. Nakakainis! Hindi pa man din ako nakakapag-toothbrush, David! Usal ni Katrina, kaya sabay na lamang silang napatawa sa kamarahan siyang pinataka ng halik sa noo. I love you. Bulong nito at mula sa pintuan ay masayang pumasok si Avery na may dalang banner na halatang late na. Am I late?
Sigaw ni Avery na nalungkot na makitang nag-iiyakan na sila. No baby, you're just in a perfect timing. Sabi ni Katrina. Tumakbo ito palapit sa kanila at nakiyakap sa kanila. Maraming ibabatong pagsubok ang buhay. Minsan ay nakakapagpatanong na rin kung bakit parang kahit anong pilit na lumaban ng patas ay lalo lang natatalo. Pero magkagayon man, ay sa kabila ng lahat ng paghihirap at pagtsatsaga, ay huwag tayong sumuko dahil lahat naman ay napapalitan ng magagandang resulta. At kagaya ni Katrina, lagi nating piliin na maging mapangunawa at mapagpatawad. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Muli, ako po si Miss Demi at hanggang sa huli nating mga kwento. Maraming salamat!